Good day sa inyo mga idol. Magpapalit tayo ngayon ng rear shock. Papalitan na natin tong stock rear shock ni Raider kasi sobrang lambot na, lalo kung may angkas ako. Lumalagotok na siya. Bumababa siya ng sobra. So ito siya. Meron na tong tagas, paunti-unti na siyang tumatagas kaya lumambot na. Wala na yung tigas niya dati. So ito yung bounce niya. So ayun, pinepersan lang natin siya. So bumababa na agad, lalo na kung sumakay ako dyan. Pag ginagamit ko naman siya, para kang nasa alon sa lambot niya. Kaya papalitan na natin. At ito yung ipapalit nating shock. So budget meal lang. Wala pa tayong pangbili ng YSS, kaya ito muna, pansamantala. So ang price nito, nabili ko siya ng 900 pesos dito sa amin. Ayan o. Spiker. So, buksan natin. Ang kulay ay kulay red. Ito yung ano niya. 290 mm. So, kulay red pa rin yung kinuha ko. Para kasing mukha pa rin ng stock. Kasi parang stock lang din to eh. So, kamukha siya ng stock kaya ito yung kinuha ko. May mas mura dito yung brand na TTGR. Ayan, kabit na natin to. At baklasin na natin tong kaha. Lagyan muna natin ng kalang dito bago natin alisin yung shock para hindi siya bumaba agad. Lagyan nyo lang dyan. So, alisin na natin yung shock. So gagamit lang tayo dito ng 14mm na socket magkabilaan. Pang kontra, pang luwag. Pati rin din sa baba, parehas lang. Tanggal na yung nut, yung sa ibaba naman. Tanggal na yung nut, alisin na rin natin yung bolt.
Tanggal na, next natin yung sa taas para malis na natin yung shock. Ito na yung shock na stock. Ito yung stock, may tagas na siya. Yan. Hindi lang masyadong makita, pero may tagas na. Tapos medyo kupas na rin yung kulay na itong pagka-red nya. Ito na yung pinagkaiba ng dalawa. Ito yung spiker shock. Ito yung stock. So, mas mahaba siya ng unti. At mas malaki yung spring nitong spiker. So, ayan. Itong stock 285mm ata. At itong spiker 290mm. Ayan. Mas matangkad siya ng unti. Tatas ng unti yung likuran natin. Pero okay lang. Kabit na natin. Tsaka lagay na natin yung bolt. Tsaka yung bolt sa ibaba. Balik na natin yung mga nut. At yan ang mga idol, tapos na nating ikabit. Bali, mas matigas lang ng unti ito sa stock. Hindi na sila nagkakalayuan ng stock. Pero okay na rin to, pansamantala. At yung kaha, hindi ko muna ikakabit kasi magge-general cleaning ako. Puno na ng alikabok. Update lang tayo mga idol sa kinabit nating spiker shock. So, isang linggo ko rin nagamit yon, pero nagka-problema. So, ilang araw ko palang nagamit, yung bounce nya bumangit, grabe. Lumambot kahit sinagad ko na, kasi may adjustan yon, pwede mong patigasin yung spring nya, pero malit lang na adjust, kaya parang wala din. Ang lambot nya, tapos pag bumabalik siya may lumalagutok, kaya ang ginawa ko, inalis ko na lang yung stock shock natin. So wala na yon, binenta ko na sa Mambobote. So hindi na rin kasi pwede yon. At buti na lang meron akong nabiling stock shock na second hand. So nabili ko lang to ng 500 pesos. So kailangan lang i-repaint to kasi medyo laspag na rin yung paint nya. So try nating i-paint. So baka next vlog paint natin to, tignan natin. At yung spiker na shock pala mga idol, so wala na sa akin, hiningi ng tropa, so binigay ko na. So hindi ko rin kasi magagamit yon. Yan, ito yung nabili natin. So red din yung nakuha ko. Yan siya. So yan ang mga idol, see you sa next vlog.